Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po muli ang inyong banat insan at nandito na naman tayo para sa isang makatotohanang reaction. Balikan lang natin mga insan yung kaganapan nung March 28, mismong birthday. Araw ng kapanganakan ng nag-iisang tatay ng bayan, nag-iisang magaling na presidente. Para sa akin yan mga insan ha. Para sa akin yan, baka sabihin nyo naman may marami naman naging dating presidente na magaling. Sa pananaw po ninyo yan, sa komento ninyo yan, nare-respetuhin ko. Pero sa akin pananaw at komento ko, ang pinakamagaling na presidente para sa akin, walang iba kundi si Tatay Digong Duterte lang. So balikan natin yun. Talagang nakakapanindig balahibo. Nakakatayo talaga ng balahibo. Grabe. Sobrang dami na nakiisa sa birthday celebration ni Tatay Digong Duterte. Grabe, ganun siya kamahal nung taong bayan, ganun siya kamahal ng mga Pilipino, mga insan. Kasi di ba aliwas yan dun sa sinasabi ng mga makakaliwang grupo ni Trillanes, ni Laila de Lima, ni Rimulya Brothers, Marcos, kung sino pa mga galit sa Duterte na ayaw daw ng taong bayan sa mga Duterte dahil doon sa war on drugs. Di ba? Kung marami yung nagagalit kay Tatay Digong Duterte sa war on drugs kasi mali yung war on drugs na yun, so ano pala ang tama? Paano pala susugpuin yung droga dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kung meron silang naiisip na pamamaraan, bakit hindi nila ginawa? Sobrang tagal na ng problema ng droga dito sa ating bansa. Wala man lang nakaisip ng magandang solusyon. Sobrang tagal na ng droga dyan na halos hindi ka na makakilo sa lansangan dahil mag-aalangan ka dahil bigla ka na lang hold upin dyan. Bigla na lang may papasok sa bahay nyo. Gagahasain yung mga babae, bata sa bahay, di ba? Maraming gumagawa ng mga insan. Pero nung panahon ng Tatay Digong Duterte, talagang sobrang luminis yung kalsada. Nabawasan yung mga gumagawa ng kalokohan na yan. Maraming natakot, maraming sumuronde. Diba? In fact, yung sinasabi nilang 30,000 daw na namatay sa war on drugs, ikukumpara mo naman doon sa totoong datos na higit 1,000,000, higit 1,000,000 ng mga sumuko, nagbago yung buhay dahil sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Yung 30,000 na yun, gawa-gawa lang nila yun dahil wala nga silang mailabas na pangalan di ba? Wala silang mailabas na dokumento na totoong tao ba yung mga 30,000 na yun. Diba? Ang nakakapagtaka dito, kung sino pa yung pangulo na galit sa mga durugista, galit sa mga adik, galit sa mga kriminal, yun pa yung gusto nilang kasuhan. Hindi ko mainsan. So, kung mali yung war on drugs, ipaliwanag nyo naman sa mga taong bayan, lalo na dyan yung kumukontra at nagagalit kay Tatay Digong Duterte na mali yung war on drugs, ipaliwanag nyo kung ano yung tama. At kung mali na patayin ang mga pusher, mga adik, mga kriminal, ipaliwanag nyo rin kung bakit mali at anong dapat gawin. At bakit hindi nyo pinagtatanggol yung mga biniktima ng mga to. Kung gaano kadami ang mga drugista sa ating bansa, doble nung daming na biktima nila. Dahil sa isang tao lang na kriminal at isang adik, hindi lang isa ang ginawa ng masama yan. Hindi lang isa ang mga hinold up niyan. Hindi lang isa ang mga sinaksak niyan. Hindi lang isa yung kinitil ng buhay niya mga yan. Diba mga insan? Eto, sinasabi nilang ayaw ng mga tao kay Tatay Digong Duterte. Pero itong video na to, ito yung magpapatunay na sobrang dami yung may mga gusto kay Tatay Digong Duterte. Eto, tingnan nyo mga video. Ang dami yan. Pagadian City, Samal Island, diba? Buong City, Tangog Brisanes, Tandag City, Surigao, Mindiola, dami kayo sa Mindiola na General Santos, Davao del Norte, may Singapore pa, Tokyo, Japan, Fukuoka, Japan, Tandag City, Surigao City, grabe dami, Butuan City, Mindanao yan, Cotabato, Mindanao din yan mga insan, Tagum, Mindanao. Ang dami. Del de Oro, Mindanao din yan. Alibang Bohol. At dyan, mga kalugar ko, Bohol. So, sa Netherlands, ang dami. Grabe tao dyan mga insan. Tingnan nyo naman, Ligo City, Metro Manila.
Yan ang nagpapatunay. Sobrang dami niyan mga insan. Sobrang dami pumunta sa kanya-kanyang mga birthday rally na ginawa. O prayer rally, o kung ano man tawag na rally yan. Para kay Tatay Digong pag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong Duterte. Diba? O, as hindi yung sinasabi nilang galit yung mamamayan kay Tatay Digong Duterte. Kung totoong galit yung mga tao, yung mamamayang Pilipino kay Tatay Digong Duterte, dahil masamang tao to, kriminal na tao to, bakit may ganyan? Halos buong Pilipinas, halos buong mundo na may mga Pilipino. Hindi po ba? Parang malungkot yung kanta ni ano dito, yung happy birthday kanta ni na Senator Bato saka ni incoming senator. Incoming senator na yan, si Philip Salvador. Dami tao sa Davao yan, mga insan. Oh, grabe. Tapos sasabihin ng loyalista ni Marcos, bayad daw yan. Hindi nila matanggap sobrang daming tao nga atin, kaya bayad na lang. Oy, kayo dyan, naminin nyo na. Sino ba talaga ang nagbabayad? Kayo naman, no? Huwag na ako lokohin. Marami akong alam sa ganyan. Grabe naman kayo. Sana ito sumali sa mga lansangan. Lokohin nyo pa kami sino nagbabayad, ha? Grabe tao talaga. Australia! China! Siyempre, Macau, China rin yan. At Bilarang Bohol yan, mga insan. United States of America! Scotland pa yun, no? Bansalan. Saan yung Bansalan? South Cotabato. Madami talaga. Surigao del Sur. Chicago, Illinois, USA. Grabe. California, yan. Riyadh. Kingdom Saudi Arabia, Tibok din. Germany, Finland, New Zealand, Thailand, Bangkok, Thailand. O partida, nagkalindol pa dyan sa Bangkok, Thailand, mga insan. Pero hindi naharang yung mga tao doon. Talagang nag-ano sila, nagsama-sama sila para suportahan yung birthday ni Tatay Digong Duterte. Baring, ganun kamahal ng mga taong bayan. Oh. Tingin nyo po ba kung si Bongbong Marcos yung mag-birthday, ganito rin karaming tao ang dadalo? Ganito karaming tao yung dadalo. Ganito rin makaraming tao yung magse-celebrate mga insan. At kung makukulong man si PBBM, kung sakali nagpalit sila ni Tatay Digong, siya yung nasa Daig Netherlands, ganito rin kaya kadaming tao ang magrarally o magpa-prayer rally para sa kanya, mga insan. Yung susuporta sa kanya. Tingin nyo kaya? Grabe. Oh, ano? Ngayon nyo sabihin, yung sinasabi nyo hindi mahal ng taong bayan, si Tatay Digong Duterte, ipaliwanag nyo bakit nagsilabasan yan. Di ba? O siyempre, alam na naman yung paliwanag nila dyan. Bayad, binayaran, vote buying daw. Sabi nga ni loyalista ni Marcos, vote buying nga daw dyan. Pinalabas lang daw yun. Birthday rally ni Tatay Digong para daw maglabas ng vote buying. Oy! Di ba nga si Doc Rallis yung nagbigay ng ayuda, hindi naman siya tao ng gobyerno. Bakit siya namamahagi ng ayuda? Ano tawag doon? Hindi yung vote buying, bili boto. Grabe mga insan, no? Ang dumi nila gumalaw sa politika. Di ba? Ang dumi, sobrang dumi nila. Yung dumi nila, ipinapasa na lang nila sa mga matitunong tao kasi hindi nila kaya. Ganun na kasi yun. Kung hindi mo kayang talunin, siraan mo. Di ba mga insan? General Santos, ang dami talaga. Nako, Manny Pacquiao. Kabahan ka na. Davao del Norte, apakadami. Singapore. Ay nako. Sobrang dami. Halos yata halos yata lahat ng panig ng mundo na may Pilipino, mga insan, nagrarally. Diba sumama dun sa birthday ni
Tatay Digong Duterte. Ganun nila kamahal si Tatay Digong Duterte. Ganun nila kagusto si Tatay Digong Duterte. Ganun nila namimiss si Tatay Digong Duterte. Dahil wala namang ibang nagpakalaga at nagbigay ng kaayusan at kaginhawaan dito sa ating bansa. Ito si Tatay Digong Duterte lang. Tingnan niyo po ang mga insan na. Tingnan niyo lang mabuti. Kung si Tatay Digong Duterte, hindi niya nasapol yung panahon ng pandemic. Hindi lang yan ang mapapatayo niya. Hindi lang yan yung mga proyektong mapapatayo ni Tatay Digong Duterte. Dahil meron siyang budget na pwedeng pagandahin at magamit talaga para sa mga proyektong nilaan niya para sa taong bayan. Para mabilis tayong makapunta sa lugar na pupunta natin dahil may mga connection na yun, mga tulay na siyang pinagawa. Eto nga, natinggan na ngayon yung papuntang Pampanga na parang LRT sana. Di ba mga insan? Grabe, oh. May ano pa sila, may pailaw pa sila. Parang ano yata, drone na yata mga insan na pinalipad sa air, tapos kinorte ng mukha ni Tatay Digong Duterte na nakaganon. Di ba? Sobrang talented ng mga Pilipino, nagmamahal kay Pangulong Duterte. Ganda ng firework display nila eh. Di ba? Okay, sobrang dami talaga ng tao, ano. Hindi po, ang mga ano ba ngayon, yung mga kalaban ni Tatay Digong Duterte, yung mga paladiwa kalawang grupo, sila Trillanes, sila Marcos, sila Valdez, yung Torre, itong yung dalawang Rimulya, yung kapatid na Rimulya, at yung iba pang mga tumalikod kay Tatay Digong Duterte. At Tatay Digong Duterte, yung mga nag-traidor tulad ni Butchodoro, di ba? Hindi mo sila nangangamba. Kasi sa dami ng tao na ito yung mga taong may posibilidad na hindi sila iboto. Di ba? Sa mga pangarap nila sa politika. Ito yung mga tao na kumbaga aayaw na sa kanila mga insan. Di ba? Di ba sila natatakot doon? Sa bagay, may mangilan-ngilan pa rin naman na kaya nilang mabili. Basta may pera ka lang, mababayaran yung mga tao. At yung iba kasi, tao, aminin man natin sa hindi, dahil sa mga lugar natin, kahit saan yan, kapag nabigyan kasi tayo ng politiko, iniisip na natin, may utang na loob na tayo sa kanila. Ayaw yan, tinulungan kami yan, nabigyan kami yan, yan ang iboboto natin. Diba? Hindi nyo alam na yung binigay din sa inyo, galing din yan sa pera ninyo, yung mga buwis ninyo, yung mga taxes ninyo. Taxes natin mga tao naninira sa Pilipinas. Yun yung pasweldo sa kanila, yun din yung ginagamit nila sa proyekto nila. So ibig sabihin, pera natin yun. So bakit natin ipagpapasalamat sa kanila yun? Natatanawin na utang na loob. At isa pa, responsibilidad nila yan sa atin na dapat anuhin nila tayo, pagsilbihan nila tayo, bigyan nila tayo ng natin, yung sa pangangailangan natin. Di ba yung pondo na yan gamitin sa proyekto para magkaroon ng maayos yung buhay natin, magkaroon ng kaunlaran. Di ba yung iba ginagamit yan para lang maitali ka sa utang na loob. Tapos later on sasabihin, huwag natin kalimutan si ganito, si ganyan siya yung nagbigay sa inyo ng ganito. Ng ganyan, di ba? Tatanaw na tayo ng utang na loob. Oh, so ano na mangyayari? Kung lagi na lang utang na loob, kahit na hindi na sila nagsiservisyo sa atin, makukurakot tayo ng makukurakot yan. Diba? Dapat pag-isipan nating mabuti. Piliin natin yung mga kandidato na hindi tayo ilulubog sa utang na loob, kundi ilulubog tayo sa kaunlaran, hindi sa kahirapan. Yun dapat ang piliin natin mga insan. Kaya lagi nating tandaan, maging matalino tayo, lalo na ngayon maging eleksyon. Ito na yung pagkakataon na mabago natin yung ating bayan, mabago natin yung sistema ng politika natin dito sa ating bansa. Ito na yung panahon na tayong mga botante, tayong mga mamamayan, ang makapili ng maayos na leader. Huwag na natin hayaan na mabudol ulit. Diba? Piliin natin yung maayos, yung tama. Pag-isipan mabuti mga insan Maraming salamat sa inyong panonood at sana wag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Paalam po hanggang sa muli, mga insan.